Maya, magpapa-square box tayo. Imbis Starbucks, square box. Ano na naman yun? Sinusundan mo talaga ako ha. Meron tayong ilalagay na ganitong bulaklak. African talisay talaga yung ilalagay mo. Chinek or kinonsider dito sa part na to kasi nga ang baba ng mismong fence. Ito na rin pala yung mga soil na dineliver nila sir. Hi guys, good morning. So ayan, today isang ating pang ilang araw na ba to guys? Today isang ating pang 5th day ng ating pagbibilang bago ma-house turnover. Opening, close, kinumit naman. So ayan, so actually ang dami pa rin nagko-comment na wag niyong madaliin yung gawa, baka magkamali kung ano-ano ng mga maling lumalabas dyan sa dream house nyo. So actually hindi naman po talaga namin siya minamadali. And this is just a friendly reminder na ito po yung kinumit sa amin ng aming contractor na month na ma-turn over talaga yung bahay. So nasa sa kanila na yung kung may pressure talaga or wala or bahala sila. Basta ang ultimatum August, 'di ba? Since hanggang August naman ang ating contract sa kanila, first week of August to be exact. So tingnan natin kung matatapos ba ng ganung buwan. And anyway, malapit na, sona na. Sona na ng ating Pangulo. Hindi pa rin tapos ang ating bahay. So anyway, ngayon time check, it's already 9:11 AM na and July 27 ngayon. Kailan ba ang sona? Bukas atang sona or today, mamaya. So 9:11, maaga tayo kasi today is kikitain natin yung magla-landscaping dito sa may bahay. Dahil I think naka-schedule sila today para start yung pagtitreat ng mga soil sa aming mga landscaping. And ang dami rin nagko-comment guys na huwag kayong maglagay ng bamboo kasi daw nakakasira ng foundation ng bahay, tsaka yung mga ugat-ugat niya. May parts ng bahay po na ibabambo namin siya, pero hindi siyang bamboo talaga, parang family ng bamboo. Parang ganun. Kasi yun yung sinasabi sa amin ng nagla-landscape sa amin. So, hindi siya talaga yung bamboo, family ng bamboo. Plus, combination ng palmera. So, yun yung mga tall trees yung ilalagay dito. Palmera and at the same time yung bamboo for added security. And at the same time, thank you so much kay Ate Remy dahil ang dami niyang sinasuggest regarding dun sa fence nga dahil ang daming nabababaan sa fence natin. And ang dami rin naman nagko-comment na talagang sa ganitong subdivision talaga, may requirement lang sila, may height limit lang sila ng mismong fence. So, hanggang 2 meters lang talaga. Pinaka-maximum siguro 3.2 or 3 meters, ganyan. Pero hindi na siya po pwedeng solid or electric fence. So, pwede siguro mga light material, like yung mga bamboo na WPC. So, yun. Thank you so much kay Ate Remy kasi bigyan kami ng idea na possible din pala yung mga ganon. Pero ipapacheck din namin sa admin dito kung possible mag-install ng mga WPC. Pero nag-i-inquire na rin ako para at least bago ma-turn over to, 'di ba, secure yung likod pati yung side ng bahay. So anyway, ngayon is dala ko na rin yung binili naming binili namin ganito hose kasi nga magi-start na sila ng landscaping. So ang iniisip ng nagda-landscape sa amin guys is baka hindi madiligan kaya nagpabili na siya ng ganitong hose. So 30 meters siya. I hope kaya na to sa buong bahay. Kung hindi, na lang, lipat-lipat na lang kasi marami kaming pinaabang dito guys na hose sa buong bahay para at least pagka magdidilig is kayang madiligan yung mga lahat ng halaman or kayang ma-reach. So, decided na rin kami guys dun sa sa stairs. Ang ilalagay talaga namin is totoong plants pero hindi siya yung high maintenance and yung pwede siya pang indoor plants kasi mas okay siya, authentic compare mo sa mga plastic yung mga ilalagay dun sa loob. And it gives more natural, 'di ba? Gives more natural. English 'yan. So, ayun, mas natural siya, mas nagiging natural yung dating niya. And syempre pagpasok mo, yun agad yung makikita mo. 'Di ba guys? Ako lang ba na yung pagpapasok sa bahay,
yung unang point of view, yun agad yung nakikita. Medyo nare-relax ka kagad, di ba? So, yun. Tara na at ibigay na natin to and magbigay na tayo ng very, very quick update dito sa ating dream house na pinapagawa. Let's go. And guys, actually nagpatila lang tayo ng ulan kasi biglang bumagsak ang malakas na ulan dito guys, kaya hindi tayo agad nakapagbigay ng update. So, ayan. So, actually kanina, nandito yung magla-landscape sa amin kaso pinatigil yung delivery dahil nga hindi pa prepare yung area dito dahil nga may mga masonry works pa na gagawin. So, hindi mo na pinadeliver yung ibang mga halaman kasi dapat supposed to be today is nakaschedule na yung pag-i-start ng landscaping. But unfortunately, dahil nga may mga kailangan pang gawin sa exterior, pinatigil muna yung delivery. So, most probably by Wednesday siguro mag-i-start yung pagla-landscaping dito sa ating dream house. Pero guys, dumating na yung ibang mga halaman at saka bulaklak dito. So yun, ito natawa ko dito sa pangalan nito. Ano bang tawag dito guys? Ayan o. Para siyang yung pinipitas natin nung bata tayo. Tapos parang dinidilaan. Tama ba? Ako lang ba gumagawa nun? Pero ang pagkakaalam ko sa ano na to, sa bulaklak na to, parang forgot everyone. Ano ba yung tawag doon? Comment down below guys kung anong tawag dyan. Ganyan. So, meron tayong ilalagay na ganitong bulaklak. And, may mga ganito guys. Yan. So, para nakikita ko lang to sa aquarium dati. Ganyan. And, ito. Napabulaklak. So, hindi ko rin alam kung anong tawag dito guys sa ano na to eh. Orchid ba to? Parang orchid yung tawag ang ano dito eh. Ayan. So, ito yung ibang mga halaman na sana mabuhay kayong lahat. So far, yan pa lang naman yung na-deliver. Meron pa dun sa may likod. I-check din natin kung ano-ano pa yung ibang mga halaman na dineliver nila. Pero kasi naghahanap kami guys ng variegated African talisay na halaman. Sa mga nakakaalam po niyan, comment down below kung saan po pwedeng maghanap ng ganon. Para at least makabili din kami kasi ilalagay namin siya dun sa may junior gate namin, sa may maliit na gate para pagpasok pa lang ay maganda na yung bunga, di ba? And then maganda kasi siya guys kasi dito sa area namin pinaplanong ilagay. So dito namin siya ilalagay sa area na to. Dito guys, yan. Kasi yung space na yan guys ay malawak at pupwedeng tayuan ng malaking halaman kasi nga naman wala siyang obstruction dito sa may area na ito. So yun yung planong ilagay namin dyan sa may area na yan kung hindi yung nandun sa may render. Pero kasi nung pag-inquirean namin, ang mahal pala niya guys kasi yung isa palang punong ganon, especially guys kung variegated African talisay talagang ilalagay mo. Iba-iba daw kasi siyang kulay. Meron yung parang white na parang ganyan. Meron din yung white and green na combination. And then meron din yung green lang talaga siya. So mostly yung mga sinesend sa amin, kung hindi white, green. So hindi pa ako nakakita guys ng combination ng white and green na na ganong halaman. So we'll see, tignan natin kasi yung nirecommend sa amin or yung pinakita sa amin is color white lang siya na ganito kataas. Ganyan. So mataas-taas na rin naman siya. And okay din naman siya, mag-fit din naman siya dun sa may area na yun dahil medyo mababa lang yung fence. So kung ipapat pa siya ilalagay sa may pot, pwedeng-pwede na. And then makikita rin siya from the outside. And ito na rin pala yung mga soil na dineliver nila sir. So ito siguro mostly yung gagamitin sa ating landscaping. So for the meantime, dito muna nila nilagay yung kanilang kitchen, lutuan ng mga workers kasi nga hindi na sila pwedeng maglagay dun sa may labas. Ito guys, ayun yun yung African talisay Hello po, kinuhanan ko lang po permission sa pagkuha. Dalawa yung African talisay nila ma'am naman, isang stem lang. So, ayan. Mahal pala siya guys kasi nung nag-inquire nga kami, siguro mas maliit pa sa ganyang style na yan is nasa
around 20,000 up na. So sabi ko kasi yung mas mataas yung yung kukunin sana namin para medyo maganda. Kasi kung dito yung ilalagay guys, dyan sa may area na yan, tapos medyo mataas, tapos palaki pa siya ng palaki, maganda yung magiging itsura niya at saka yung magiging view niya. Diba para pagpasok pa lang agad ng gate, meron na agad parang wow factor. Para siyang bonsai, no? Parang bonsai family siya. Pero hindi ko alam. Comment down below guys sa mga nakakaalam sa mga halaman na ganyan. Pero magpapalagay kami ng ganyan talagang halaman. Yung kulay white din para anong tawag dito, para maganda yung main entrance talaga. Ito naman sa side na to, ayan, parang nililiha na. Kuya, nililiha yan, no? Anong tawag dyan? Masilya, ayan. Kasi parang naliha na nila dahil nga yung mga edging ng mga butas ng ganito ay kinikinis. So, para at least medyo smooth lang siya. Makinis yung magiging niya dating. So, mamasilyahan pa to guys. Para gumanda or kuminis yung magiging dating niya. Yan si kuya dito. Masilya. Tapos, pinaka-final yan kuya, black na no? Ayan. So, iba-black na nila after nyan. Meantime, masilya muna sila. Kasi kahapon Sunday, hindi sila nakapag pintura dahil nga malakas yung yung ingay ng makina ng pangbuga nila. So, bawal kasi ang maingay na work ng Sunday. Kaya dito sa may part na to ay hindi pa siya na pinturahan. Pero parang naturko na ata to eh. Ayan, diba? Yung parang nalaso na, naliha na rin nila. So, ipipinish na lang nila yung mga ganitong mga chismis para at least medyo smooth yung natin. Yung magiging gate natin. So, sa mga nagtatanong kung GI ba to, hindi ko alam kung GI ba yung ginamit nila dito. So, comment down below. Paano ba makita kung GI yung ginamit nila? So, ayan. Ang ating gate sa carport pala. Kaway-kaway ka kuya. Sabi mo, video kita. O, yan o. Shoutout ka muna. Sino yung shoutout mo? Oh. Wait lang. Shoutout ka muna. Dali na. Dali ka. Ayaw niya. Sabi mo shoutout. Ayun, binigay kay microphone eh. Si kuya ang tinaguriang chef. Ay, pero ngayon na. Nagme-masonry work ka naman ngayon Parang iba yung chef nyo ngayon O, ikaw yung chef ngayon? All around yan. Ayan, kung gusto nyong mag-hire ng chef, marunong yan magluto, mga specialty niya, kaldereta, mga manok na nilagan, tinola, lahat yan. Every Friday, lulutuan ko yung munggo na may isda, Gigi. Ayan, yan si kuya. Pagtapos nga nitong bahay, bibigyan ko siya ng lutuan. Yung isang set. Para may lutuan siya. Kape? Doon sa kape mo. Sa kape mo. Painitin nga natin. Pag mainit, gusto nyo, halo-halo. So, ayan, dito naman sa may area na to ay natapos na nilang i-tiles. Itong, pathway natin from carport going to the backyard. So, meron lang silang tinira ditong guys, tiles kasi nga nakaabang to para sa ilaw. And ito na pala ang ating mga halaman. Hindi ko rin alam tawag dito guys sa halaman na to eh. Pero ito parang palmera to eh, no? Palmera yung ganito, di ba? Yan. So, palmera yung ganito eh. Comment down below. Baka mali din ako. And ito, may nakita ko nag-comment na na maglagay ng ganyang halaman. So, ayan po. Nilagyan din namin. And itong mga ito. Ano bang tawag dito guys? So, pasensya nyo na. Hindi ako marunong sa mga halaman. Pero, naway lumago kayong lahat. Lumago kayo. And ito naman yung ibang mga ilalagay dyan sa gilid, especially dun sa may pool area. So, yung mga matataas na parang palm tree, yun yung ilalagay dun sa may pool area. Kaso hindi pa nga lang sila makapag-execute dahil nga yung standing dun sa may pool ay hindi pa tapos ilagay yung mga
yung WPC decking natin. So, tatapusin muna nila maglagay ng WPC bago sila mag-install ng mga halaman sa area na to. And para hindi rin masira. Kasi syempre, baka masira yung mga halaman natin. Syempre, mahal din yung mga ganyan eh. So, tapusin muna yung WPC decking bago sila maglagay ng mga halaman dito. And may kulang pa kasi guys dito sa may mga adobe dahil parang lalagyan pa yan ng ng emulsion ba yun? Pati yung grout. So para hindi pangit yung magiging itsura niya. So kaya hindi sila makapag-execute agad ngayong araw. And meron din ganito. Yan. So pupunuin nga natin guys ng mga halaman yung ating bahay. So sana marami, sana maganda ang kalabasan niyan at sana #hindi tinipid. So sana hindi masacrifice yung yung landscaping namin dito kasi ang ganda-ganda niya pagka may mga halaman talaga and ang ganda talaga niya guys doon sa may sa may render na binigay sa amin. So sana ma-achieve yung yung ganong mga render na ilalagay nila at saka yung mga pa-lighting na effect dyan kasi syempre pagkagabi maganda rin siya kung may ilawan or matututukan ng ilaw. Although ang important talaga is yung sunlight para sa kanila. For aesthetic purposes lang naman yung yung mga ilaw. Pero maganda rin kasi siya pagka sa gabi, di ba? Pag nagmumuni-muni ka, ganyan. Puka dyan. Kape-kape. And the WPC decking installation is still ongoing. Ayan. So, ganda. Ang ganda na ng itsura niya guys, oh. So, tapos na dito sa part na ito. And doon na sila sa pahaba ng pool. Ayan. Ang kulay niyan guys is espresso. Yun. So espresso, chocolate. Chocolate. Kumbaga guys, minatch lang kasi namin siya sa may kulay ng ng kisame dito sa may pool para at least hindi siya chapsuy na magkakaiba yung kulay. So minatch na lang din namin. Pero kasi itong itong WPC decking, doble-doble siya. Parang pwede mo siyang baliktarin. Ang ganito itsura niya, guys. Gagamitin mo to, kuya? Hindi. Ayan. So, dalawa. Pwedeng ito. Pwedeng ito. Pero ganito pina-install namin. Palitan kaya natin. Ito na lang. Uwi na kami. So, maganda naman yung guys. Yung guhit-guhit na ganyan. Siguro after 1 month na lang, no? Pabago. Pwede yan. Pag nagsawa na sa ganito, ito naman yung kabila. Pero kami na magbabaklas. Mahirap din siya guys i-install eh. Ayun oh. Kasi in between parang ini-screw nila. Kaya hindi rin siya madaling i-install talaga. Kumbaga pagka may mali agad na isang WPC decking dyan, baklas na agad yan. Kaya maingat sa pagkakabit. Ito naman guys ay na-shoutout na natin. Ayun na naman kuya ha? Ano na naman yun? Sinusundan mo talaga ako ha? Isda. Goldfish. Si kuya talaga ay makutantanan na ha? Sige, papa-shoutout kita. Ano na, dali na. I-shoutout mo na. Sinusundan mo ko eh. Mamaya, magpapa-square box tayo. Imbis Starbucks, square box. Square box para magising-gising yung buhay. Magising-gising buhay. Dito, pinabuhusan na. Kasi hindi siya i-incorporate yung halaman dito guys sa may lupa kasi nga naman baka maapektuhan yung foundation ng bahay. So we decided na na lang siya. Tawag dito, parang solid na lang siya, buhos na ganyan, pati dun sa may area na yun. Lalagyan na lang ng mga halaman na nakapatid. So comment down below guys kung anong magandang halaman na po pwedeng ilagay sa area na yan. Yung less maintenance lang and at the same time, hindi siya yung namamatay agad. So yan, kasi ang una talagang plano dyan ay artificial plant. Artificial plants yung mga ilalagay. Pero kasi sabi nung nagla-landscape, para at least mabuhay yung yung stairs at saka gumanda yung magiging itsura niya. Buhay na halaman ang ilalagay. And sana hindi tinipid yung mga halaman. Maraming halaman. Kasi ang ganda niyan guys, pagpasok mo pa lang ng pinto, di ba?
yung sa ilalim. And at the same time, pwede siyang pang kontra. Kasi guys, ito, ang dami nagko-comment na bakit daw yung stairs is diretso sa may pintuan, sa main door. So, actually, na-concern na din namin yan. Wala namang masama kung susunod ka sa mga ganon. Pero kasi 2026 na. So, tsaka may mga elements din naman kami guys na ilalagay dito na pang-trap doon sa sa sinasabi ng feng shui ba yun, ganun. So, yung isang pintuan kasi parang i-fix din namin, hindi siya mabubuksan. May option na pwedeng buksan, pero parang naka-fix lang siya, and then yung isang door lang yung gagamitin namin. And may mga earth element na ilalagay, like ito nga yung halaman, water, may metal. So, yun, kinonsern din namin yun, and so far, naman siya, nagko-complement naman siya dun sa mga pamahiin na sinasabi nila. And don't worry, may ilalagay kami sa part na yan, sa area na yan, para at least hindi, ma-break lang yung yung sinasabi sa comment section na masama daw yung tapatan na Tignan na lang natin kung ano yung magiging outcome, kasi excited na rin kami sa mga mangyayari. And hopefully, maging maganda yung magiging landscaping. And sana hindi, #tinitib. Sa nagsasabi rin po na hindi daw pantay ang ating backsplash. Sa design po siya oh. Ayan Sa design mismo ng tiles. Kuba talaga yung yung design niya. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Pero pantay naman siya guys, kasi nilevel naman to Ayan Nilevel naman siya lahat. So, yan. Hindi na yung mapapansin. Pag may grout, mali. So, ayan. Dito tayo sa cove light. So, may cove light yan, kuya, di ba? So, ayan, cove light. In-extend nila yung cove light kasi nga, parang hindi sasakto ata sa may cabinet na ilalagay. So, parang mas maliit siya compare sa Kaya, dinagdagan nila yung mismong ng cove. Parang nga naman hindi siya sakto-sakto kagaya nitong nasa formal kitchen natin. So, ito yung cabinet, and then ito yung cove natin. So, dito, tinagdagan yung area. Actually, yan na lang na part yung hinihintay para at least makabit na rin yung sa auxiliary kitchen. Kasi nga, salpak-salpak naman na sila dyan pagkadating ng mga auxiliary kitchen. So, hintayin na lang natin matapos siguro yung treatment dun sa may ceiling para makabit na rin yung auxiliary kitchen. And sa mga nagtatanong, or may nag-comment kasi dun guys, dito din sa last na vlog ni Mo, na yung ginamit daw na material dun sa may cabinet namin ay puro particle board daw. So, tignan ulit natin. So, dito kasi guys, napapansin ko, wala naman siyang tawag dito, dugtungan. Kasi daw yung particle daw ay parang ganito. So, ganito yung marine ba to or particle? Comment down below. Sa mga nakakaalam po dyan sa kapitbahay namin. Kasi nag-comment daw sila Ano po bang tawag dito? Yung iba ganito ata yung kinabit. Yung iba naman solid Wala siyang dugtungan Or hindi lang natin halata. Ayun Wala siyang dugtungan Tapos yung iba ganito naman guys. Yan. May ganito. Iba-iba nga Kubang nga chop suey. And then yung iba ganito din. Ayan. So ganyan. Iba-iba siya. Kumbaga, chop suey nga naman sa atin ang nagki-kitchen, especially dito sa may island counter, ay maayos at saka matibay yung kinabit nila dahil nga naman syempre dito is lutuan, ganyan. And at the same time, yung mga heavy na equipment na ilalagay is dito ilalagay talaga sa may ating island counter. And magagamit lang naman to guys pagka may vlog si Mo, di ba? Pag nagluluto-luto. So, maniwala tayo sa kanila. Meron naman tong warranty. So yun guys, dito naman sa side ng ating pool area. Ayan, dito yung shower. So actually guys, ang dami naming chinek or kinonsider dito sa part na to kasi nga ang baba ng mismong fence. Yun, kumausap din kami sa mga admin dito kung po pwede mong taasan or kung anong ilagay. Sinabi lang talaga nila ang allowed is hanggang 2.5. So,
since naka 2 meters na tong fence namin, ayan na yung pinaka-maximum na taas talaga niya. Ang pwede na lang idagdag ay 0.5 centimeter. Hindi ko lang nakukuha yung point na pagka gusto magpalagay ng electrical fence ay bawal talaga. So, added security din naman yun. Ayun, yun lang actually guys ang ating latest update. Hindi muna ako makakaakyat sa taas kasi may mga ginagawa pa sila doon. And at the same time, hindi ko rin maapakan yung mismong flooring doon sa ating hagdanan kasi nga nakaabang na siya. Ayos na daw yung sa floor drain pero hindi ko pa kasi nakikita or hindi ko pa naaakyat. So hopefully hindi lang yung parang binaklas yung tiles and at the same time, binawasan lang yung mismong laman sa may ilalim ng tiles kasi hindi rin papantay yung mismong tiles. Kumbaga hindi siya even eh. Hindi siya talagang parang pinilit lang, kumbaga in other words, pinilit lang yung para at least masabing nakaklebe yung tubig. And ayun, maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta po sa aming mga videos and sa everyday upload namin. Wala talagang titigil hanggat hindi natatapos itong bahay at countdown natin sa everyday vlog. So, maraming salamat din po sa lahat ng mga concerns, sa lahat ng mga nagko-comment, suggestions. And as much as we wanted, gusto lang namin maging positive. So, ayun, maraming salamat again sa panonood po ng aming video. Bye-bye!